Sa inyong palagay, tuluyan na bang mai-impeach for the second time si VP Sara? Sasagutin natin yan dito lang sa Balat Sibuyas! Bawal pala yung isang senador. Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Oh, nakadighay ka na ba? Kadigay na ako. Nakadighay ka na. So ngayon, alam natin, kanina napag-usapan natin, around 215 votes, no? Yeah. Sana magdilang ang health tayo lahat sa mga prediction na yan. Dahil tama naman na ma-impeach ulit si Sara Duterte, given na nakita natin yung mga bagong ebidensya. Oh, may shoutout muna tayo. Shoutout tayo, 1,400, 1,500 Sa YouTube. viewers sa YouTube, no? Wow, okay. Salamat. Maraming salamat, no? So, nakita natin, may mga bagong ebidensya. Sabi rin ng mga party leaders, titingnan nila yung ebidensya at malinaw yung ebidensya na nakita natin ngayon. Ano ngayon yung mga scenarios? Ano mga nakikita nating mga senaryo? No, pag-usapan nga natin yan. Bukas, 215, hindi 215. Ako tingin ko naman 215. Agree siguro tayo lahat yan. Pag-agree tayo na lulusot. Nalulusot. Yung bilang ang pinag-uusapan. Ako lang, may nilabas ako na bilang. Tingin ko parang ang minimum niyan mga 190 plus, no? Okay. Sana maabot nila yung 215 if not more, no? Pero nung tinignan ko yung mga statements sa mga party leaders, pag pinagtagpi-tagpi mo, at the very least aabot sila 180, 190. Ang gusto kong i-point out na even nagsalita dati yung mga nung binubuksan ulit yung issue ng impeachment. I think si DS Puno ang nagsabi na yung NUP ay medyo cold na sa impeachment. Dahil allegedly walang nakikitang bagong ebidensya. Pero dahil na lang sa pagsisiwalat lalo ng Justice Committee, nakitang nagbago yung timpla. So ibig sabihin nung lumabas yung mga issue doon sa determination of substance, grounds, and the form, lumabas yung ebidensya talaga. Kung di natin ginawa yon, baka hindi tumaas o naging convincing para sa maraming kongresista. Kasi paalala lang din sa ating mga kababayan na itong unang bahagi ng impeachment, no, kung saan magde-decide yung House kung dapat bang i-impeach si VP Sara, ang ibig sabihin nito dun sa buong proseso ng impeachment ay may sapat pang batayan para magpatuloy sa isang paglilitis, no? Tayo ba ay may mga agam-agam? Tayo ba ay may mga katanungan? Tayo ba ay may mga pangangailangan ng eksplanasyon? Ayan, sabi nga ni Congressman Marcoleta, di ba? Magpaliwanag ka, no? I need an explanation. Sa lumalabas sa ebidensya, kagaya nga ng sinabi ni Carlo, yung ating mga kongresista nung nauna naman itong second impeachment, may pagdadalawang isip na. Pero malinaw sa mga ebidensya, yung mga bilyon piso. Kulang sa bangko. Kulang. No? Tigilan mo ko, Dino De Leon. Yung mga milyon naman na confidential at intelligence funds, no, na meron na ding report mula sa Commission on Audit. Yon yung mga katanungan, kaya kinakailangan ma-impeach si VP Sara para magkaroon ng paglilitis at doon maririnig natin mula sa kanya, ano ba ang paliwanag dito? Anong senaryo? Diba? Senaryo, nagbotohan. Pasado. Pasado. Ang question, aakit ba? Kung ikaw sa kampo ni Sara Duterte, anong gagawin mo? Ay. Takbo ka ulit sa Korte Suprema. Posible yan. No? So tingnan natin, kasi tumakbo na siya ulit sa Korte Suprema, hindi naman pinigilan Marami ng ang Korte kaibigan Suprema dyan sa House. Supreme Court eh. Tapos, pagkatapos siya, pagtapos sa Korte Suprema, tingnan natin kung papanigan ulit ng Korte Suprema. Hindi ko alam kung ano makikita kong ground kasi very clear na ginawa lang ng House, bigyan siya ng opportunity para mag-explain at napaka-orderly noong proceeding sa House of Representatives. No? So hindi ako nakakakita ng kahit anong ground para manghimasok ang Korte Suprema through its power of judicial review. No? Walang grave abuse of discretion. Pwede lang manghimasok ang Korte Suprema pag may grave abuse of discretion doon sa co-equal branch. Yun yung una. Pangalawa, ano pang pwedeng senaryo na pwedeng gawin ni Sara Duterte? Mag-resign. At ang mga mag-resign. Correct. Will it stop the impeachment? I don't think so. Because dalawa po ang penalty sa impeachment. Una, removal from office, yon magiging moot in academic. Pero yung pangalawa, yung tinatawag nating perpetual absolute disqualification. Ibig sabihin, yung penalty na yon, hindi na siya pwedeng lumapit sa kahit anong public office. Di yung issue na yon, ang question is, nararapat ba na mag-disqualify siya o hindi? That is still a pending matter independent of her removal, no? Sa public office. So yun yung pangalawa. Sa akin palagay, magtutuloy yan. Pangatlo, magko-convene ba talaga ang Senado forthwith? Kasi sinabi ni Senate President, oo, pero ngayong weekend nakita natin na merong mga agam-agam kung yung majority, magiging majority pa lang. Ang sabi nila, 4 daw yata na mga senador ang pupunta na sa minorya, nililigawan ng mga minorya. Sana po gawin nila ang tama.
hindi yung pipigilan na naman nila itong most sacred accountability process. Kung sakaling hindi sila mag-convene, Yan. hindi sila mag-convene dahil nanalo itong mga ayaw ng accountability, ano pa pwede mangyari? Hindi, yan nga Alam mo, hindi ko alam kung bakit may posibilidad na hindi mag-convene yung Senado bilang impeachment court. Sa Ligang Batas na nagsasabi niyan Duty. Diba? Duty. Obligasyon niya ng mga senador. Tama. Kaya actually, kung hindi nila gagawin yung obligasyon nila, sino magpapaalala sa kanila kundi yung taong bayan? Tama. Gusto ba nilang kitain sila dyan sa Senate grounds ng mga kababayan natin para lang utusan sila na gawin nila yung mismong trabaho nila? Hindi naman natin inutusan yung mga senador na bumoto ng convicted na o acquitted si VP Sara. Ang sinasabi lang natin, obligasyon nyo po sa loob ng saligang batas na kapag yan po ay lumabas na ng House of Representatives ay mag-convene kayo bilang Senate Impeachment Court, no? Malinaw na malinaw po yan, hindi nyo yan pwedeng takasan. Huwag nyong gamitin yung politika, yung personal yung loyalty sa ikalawang Pangulo. Meron na po tayong mahabang kasaysayan na pinili po minsan ng ating mga senador na galangin o kilalanin yung kanilang mga personal na pampolitikang interes kaysa po yung kanilang sinumpaang trabaho sa saligang batas. At alam nyo po ang ending yan, hindi po maganda. Tinatago, Diba? di ba? Sa EDSA 2, tinago nila yung ebidensya. Kung hindi kayo magko-convene ngayon, ibig sabihin tinatago ninyo ang ebidensya. Hindi ako, sa tingin ko lang, hindi mag-aatubili ang sambayan ng Pilipinong magpunta sa Senado, magpunta muli sa EDSA kung kinakailangan mag-people power para ipakita dito sa mga senador na ito na hindi loyal sa saligang batas, na hindi pwede ang kanilang ginagawa. I think mangyayari yan. And may Let that be a fair warning. We will go to the streets to remind you, senators, na hindi pwede na kayo ang nagiging balakid sa pananagutan. At may I just say, Attorney Dino, yung mga senador na mali ang boto nung impeachment trial ni Erap Estrada, marami sa kanila nawala na ng career sa Senado. Correct. Oo. Sila This si is a Aquino make or Oreta, break, no? sila Diba? Nicky Cositeng, di ba? Si Blas Opligare natalo doon. Ito po ay isang pagsusulit kung kayo po bilang mga senador ay kaya niyong panindigan yung inyong trabaho sa ating saligang batas. Kaya pag kayo po ay nagkamali sa pagsusulit na to, malas niyo po. No? Pati mga congressman na boboto pagka hindi kayo bumoto pagsusulit nyo rin to. Okay. Oo. Uminit yung ulo namin Kaya pero nga nauubusan na kami ng oras Tama. Babalikan namin kayo dyan mga kasama sa Senado May Lunes sa susunod na linggo antabayanan namin kung anong gagawin nyo sa susunod na linggo. Pero ngayon naman, babasahin na natin ang mga komento ng ating mga nakasama sa talakayan. At syempre bilang kami ay mga judger, magdidesisyon kami if we will either Take it or leave it! Take it or leave it. Yan na. Ayan, Game. simulan na natin sa comment ni Arthur Bata 9736. Always watching your show. Very informative in a lively and funny way. Tinuturuan maging matalino at mapanuri ang ordinary Filipino. Hi, Cleve. Tita Mai here. Wow. Take it or leave it. Take it! Take it. Fan mo Leave it ako. Leave it din ako. Wala Bias. bias eh. Bias. Ikaw na naman bida dito. Take it or leave it na kayong tawag. Ikaw pa rin yung binati. Buti na lang may isa naman pong nanonood na para sa akin. Si Tita Maya ay taga Bulacan. Marami pong salamat sa Maraming pagtutok at salamat. Happy Mother's Day, Happy Tita Mother's Maya. Day. Happy Mother's Day. Okay. Sabi ni Pinoy ako, pagkatapos ng impeachment, hindi mananalo si Lustay. Sigurado yan. Gusto niyang maging leader tapos hindi nagpapakita sa mga hearing. Hindi siya leader, hindi pa marunong gumamit ng laptop. Take it or leave it. Leave it. Bakit? Kulang-kulang yung... Hindi ba gamit ang laptop ang bato? Ay, Take it. Next. Next Ito, naman si Ina. galing kay Leilani Santa Santa Ana. Ana, 9415. Since nung nagtago si Bato, buwan-buwan nagnanakaw siya dahil tumatanggap ng sweldo kahit hindi nagtatrabaho. Very angry face. Hindi mo deserve Okay. na. Take it. Take it. Tapos na ba yung mga... Take it. May props tayo, hindi nyo ginagamit. Take Ang ganda ng comment itong si Leilani. Tama. Oo nga, no, hindi Ganda. natin naisip na. Correct. Isang forma din yun ng pagnanakaw sa taong bayan. Correct. Kasi kumukubra ka, di ka nagtatrabaho. Tama. Buwis yan ang ating mga kababayan, Ito naman si It's Me, Enrique28. Balat si Buwes itong nasa panig ng Makasayad Block. Bakit kayo naiilag sa kasong kinasasangkutan ninyo? At kung wala kayong itinatago sa bansa, ba't di kayo maglabas ng sarili nyong ebidensya? Sino ba yung
maka-side block na sinasabi mo. Science block daw. Oh, yung mga nagwawala. Take it. Take it, Take take it, it. take Take it or take it? Take it. Iba na pala yung Okay, Pero pipili lang ng dalawa. Sige, yung kakampi ni Clint. Oo, kaya nga. Si Tita May. Si Tita May, Si Tita May. congratulations. Happy Mother's Day. Oo. Ano pa? Sino pa, Dino? Bigay natin kay Dino. Ayaw niya eh. Sige. Kasi si Clip na naman eh. Naaway niya ako tita tapos pinili mo. Sabi nga niya, tinuturuan daw na maging matalino at mapanuri ang ordinaryong Pilipino. Oo na. Di ba? Oo na nga. Oo. Sino pa isa? Sino ba? Oh, sige, ubusin Diba, natin. ubus oras. na, overtime Sige. tayo. Since nung nagtago si Bato, buwan-buwan nagnanakaw. Sila, Leilani. Congratulations. Congratulations po, Meron pa yung with due respect ba, napakaganda niyan. Okay, autograph yan. Mainit na naman ang usapan natin this week sa With Due Respect. Naku, kahit nagbabanatan tayo, tandaan natin, mahal natin ang Pilipinas. Isa lang ang ating bayan. Paalala sa inyo ng Team Pinas,